Ipinagtanggol ng ilang empleyado ng isang convenience store ang dalawang gwardya na nadadawit ngayon sa pang-hold up sa kanilang establishmento. Ayon sa kanila, hindi ang mga ito ang nang-hold up at nanutok ng baril sa kanila. Pero may isa pang testigo na lumutang at nagsabing namumukhaan niya ang isa sa mga gwardya. Live mula sa Manila Police District, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, pinauwi na ang isa sa dalawang gwardyang inimbitahan ng MPD Homicide Division para bigyan linaw yung isinasagawa nilang investigasyon kaugnay sa panloloob sa dalawang branch ng isang convenience store sa Maynila kamakailan kung saan may nabaril pang isang Amerikano. Ito ay matapos hindi siya matukoy ng mga dumating na testigo dito sa MPD, pero yung isa sa kanila ay nananatili pa rin hanggang ngayon dito sa MPD Homicide Division. August 20, 2012, nang looban ng 7-Eleven branch na ito sa Leveriza, Maynila ng 4 na kalalakihang magkakahiwalay na pumasok. Pero sabay-sabay silang naglabas ng mga baril na magdeklara ng hold-up. Makalipas ang ilang linggo, ang Malate branch naman ng 7-Eleven ang hinold up kung saan pinatay ang isang Amerikano. Batay sa investigasyon ng pulisya, posibleng iisang grupo ang sangkot sa dalawang insidente ng pang-hold up. Kalaunay nakatanggap ng tawag ang Homicide Division ng Manila Police District mula sa isang concerned citizen na sinabing kilala niya umano ang dalawa sa mga nakita sa CCTV. May personalidad dun sa subdivision nila na kahawig dun sa na sinabi niya na, "Sir, pakicheck, baka makatulong sa investigasyon niyo." Matapos ang isinagawang surveillance kasama ang Northern Police District sa isang exclusive subdivision sa Malabon, natagpuan nila ang dalawang tinutukoy na kahawig sa CCTV footage. Mga security guard ito sa naturang subdivision. Inimbitahan ang dalawang guards sa Manila Police District, pero nilinaw ng PNP na hindi pa raw maituturing na suspect ang mga ito. Hindi pa natin sila kinukonsidera na suspect. Not unless na may magturo sa kanila at may mag-link sa kanila na isa sila dun sa grupo. Mariin naman itinanggi ng dalawa na may kinalaman sila sa mga serye ng panloloob. Kawig lang namin siguro yung kaya wala akong masabi doon, sir. Wala akong masabi. Iwan ko, sir, bakit? Naka-duty lang kami doon sa hapon. Iwan ko kung may galit sa amin yung mga tao doon o yun lang, hindi ko alam, sir. Kanina nagtungo na sa pulisya ang ilang empleyado ng 7-Eleven pero di na sila humarap sa kamera. Sinabi na rin ng mga empleyado na hindi raw ang dalawang gwardyang inimbitahan ang salarin sa panloloob. Ipinakita rin ng mga kinatawan ng security agency na kinabibilangan ng dalawa ang mga logbook kung saan nakasaad dito na naka-duty ang dalawa na mangyari ang dalawang insidente ng pang-hold up sa Maynila. Naka-duty po siya. Duty nung time namin nangyaring sa Araneta Village po. Naka-duty, malayo yun sa Sa pinangyarihan ay malayo po yun, Malabon po yun, Maynila po yung pinangyarihan eh. Dumating din sa MPD ang isa pang inimbitahang testigo. Customer daw siya sa naturang convenience store noong September 2 kung saan may nabaril pang isang Amerikano. Malapitan daw niyang nakita ang isa sa mga salarin dahil tinulak pa raw at pinaupo pa siya noon. Pagtingin niya sa isa sa mga gwardya, kinutuban daw ang testigo. Kinutuban siya dun sa isang personalidad na nandyan sa loob ng opisina at sinabi niya na pasombrerohan. At nung sinumbrerohan niya is 90% daw na yun. Jessica, bukas ay nakatakdang kausapin ng MPD ang isa pang testigo na makapagtuturo raw sa ilan pa nilang tinutumbok na salarin sa naturang krimen. Jessica? Okay, Mariz, clarification. We're talking of 2 similar incidents dito kung saan mukhang sangkot itong mga sinasabi nilang suspect. Tama? Tama ka dyan, Jessica. Dalawang magkaibang insidente. Isa nangyari August 20 at isa naman nangyari September 2. Nagkataon, dalawang magkaibang branch to ng isang convenience store dito sa Maynila. Kaya parang sinasabi ng pulisya ay merong mga similarities at posible raw na iisang grupo lang nasa likod sa dalawang krimen na ito. Okay. Ang hindi ko maintindihan, how can there be a confusion doon sa pagkakakilanlan sa mga suspect? Gayong medyo klarong-klaro itong quality ng resolution, itong CCTV video na o yung CCTV na nakita natin. Klaro. So dapat medyo madali dapat makapagsagawa ng face clarification, di ba? O verification.
Tama ka dyan, Jessica. Ang nangyaring pagkakaiba, yung mga mismong testigo na dumating dito, hindi nila ibinase doon sa CCTV footage. Ito ay ibinase nila doon sa nangyaring krimen kung saan naroroon sila mismo. Yung unang set na mga testigo na dumating dito, sila ay mga empleyado mismo ng naturang convenience store. So, kitang-kita nila yung mga nanloob. Dahil kung makikita natin sa CCTV footage, wala namang mga suot na mga kumbaga t-shirt sa mukha o hindi nila tinakban yung mga mukha nila. So kitang-kita. Yung isa naman na dumating din dito, mag-isa lang siya, Jessica, pero customer naman siya. Siya yung, according to him, nung nakausap ko siya, although hindi na siya humarap sa camera, ay siya yung pinakahuling pumasok sa convenience store habang nangyayari nga yung naturang panluloob. Okay. So, sandaling niya nakita yung isa sa mga salarin, pero sabi niya, malapitan daw niyang nakita iyon. Okay. So, nagkaroon doon ng konting pagkakaiba sa kanilang mga binanggit kaninang testimonya sa pulisya. Okay, so magkaiba yung testimonya ng mga saksi at yung mga lumalabas sa video. Pero yung video, pwede pang i-close up yun eh. Pag ipinasok yan sa pampa-close up ng video, makikita talaga yung mukha. So, in any case, maraming salamat sa'yo. Mariz Umali.